you to show me how to get to know someone like you. I'm back mga kapopoy. Welcome back ulit sa aking channel, ang Bass Fishing with the Jeffoy Show. Okay? Pero hindi lang naman puro fishing ang laman ng channel natin. Okay? May iba-ibang topic naman tayong ilalagay dyan sooner or later. Okay, as usual mga kapopoy, nandito ulit tayo ngayon sa malapit sa ilog. Okay? Sa mga bench at saka walkway dito sa malapit sa ilog. No? Malamig ang klima. Base sa aking sa relo is 19 degrees Celsius ang temperature ngayon. 19 degrees Celsius ang temperature, ano? Pero pagka humahangin, parang ang nararamdaman mo is around mga 15 ganyan, malamig. Kaya nga nakabalot tayo ng ganito. Okay, so bali ngayong araw mga kapopoy, no? I-share ko sa inyo ang setup or specification at setup ng aking ginagamit na bait casting rod. Ito siya. Ayan, itong bait casting rod na ginagamit ko, ano? Okay? I-share ko yung specification nito at kung paano ko siya sinesetup. Okay? So, ito na nga mga kapopoy, no? I-share ko naman or i-discuss ko naman sa inyo ang rod na specification ng rod, specification ng reel, bait casting reel na ginagamit ko at yung setup niya. Okay? So, unahin natin sa aking bait caster rod. Okay? Ang aking bait casting rod ay gawa ng Seahawk. Okay? Korean brand siya. Ayan. Carbon fiber yung pinaka blank niya o yung pinaka backbone niya. Okay? Okay, mahaba rin yung handle niya. Ayan, sa likod. Para mas malakas yung leverage mo pag nag-hook set ka. Okay, so ito ang specification niya. Okay, ito yung brand name niya. Light jigging rod, Dundee Black Special 622B. Okay, ayun yung pinaka-model niya. Okay, so explain ko lang sa inyo, no, kung ano ba itong mga numbers na to dito sa rod ko. Okay, 662B, ibig sabihin ang haba ng rod ko ay 6'6", 2 pieces siya. Ibig sabihin nabubunot yung kalahati niya dito. Okay, and naghihiwalay siya dito. So ibig sabihin 2 pieces siya. Okay, B for bait casting. Okay, kaya yan yung ibig sabihin ng mga numbers na yan sa rod. Okay, ang max lure weight na pwede sa kanya is 30 to 300 grams. Yun yung kaya niyang bigat na iba to na pain. Okay, yun yung nakadesign. And then ito namang PE line. Ito yung 0.08 to number 3. Okay, ito yun yung number ng line na gagamitin nyo. Ang pwede sa kanya is from 08 to number 3. Okay, ang rod power, yung kaya niyang ang pinaka bago umabot dun sa breaking point niya is 22 kilograms. Okay, so lower than 22 kilograms hindi siya mababali. Exceeding 22 kilograms dun na siya mababali. Ayun yung ibig sabihin ng max power niyan. Okay, so ito nga and then punta naman tayo sa aking bait caster. Okay, generic lang to mga kapopoy, no? Hindi pa ito branded. Hindi pa ako nakabili ng branded na bait caster. Pero yung effectivity naman nito, wala akong masabi kasi marami na nga akong nahuli gamit ang bait caster na to. Okay, so explain ko lang siya. Ito yung braking system niya from okay, from 1 to 9 yan paikot dito. Usually ginalagay ko talaga sa maximum yung braking system. Nag-a-adjust na lang ako depende sa bigat ng pain na hinahagis ko. Okay, ito yung braking system niya. Ito yung pinaka trigger niya, parang ano bang tawag dito, o trigger o cocking mechanism niya. Pagka ibabato mo na siya, kailangan nakababa siya dito. Okay, para mag-release yung spool, para umikot yung spool. And then para mag-lock ulit, i-click mo lang yung cranking lever niya. Ayun, nakalock na siya ulit. Hindi na gagalaw yung spool pasulong. Okay? And then ito naman, yung tensioner na tinatawag. Okay? Sineset up din to. Ito yung humihigpit sa spool mo. Ito yung nagbibigay ng tension sa spool mo.
Okay, pag hinigpitan mo na to ng todo, hindi to gagalaw, parang nakalock siya. So, yung sikip nito depende dun sa bigat ng pain na gagamitin mo. Okay? And then ito naman yung itong star na to. Itong star na to, ito yung drag niya. Ito yung drag adjustment niya. So, halimbawa, may kumagat na isda, tas bigla siyang tumakbo, hindi mabibigla yung line mo at saka yung rod mo. Meron pa siyang ano dito, meron siyang drag control. Ibig sabihin paghihilahin siya ng isda. Okay? Hindi magkakaroon ng ganong katinding tension yung line mo para mapatid. And then ito yung usual na ginagamit, yung pinaka lever niya o yung pag nagre-retrieve ka. Yun, pag iniikot mo na siya pabalik. So yun nga po, ito yung setup ng line ko. Okay, yung sa loob, itong nakikita nyo na to, PE line yan, braided line. Okay, parang sinulid siya na matibay. Okay, nakita nyo parang sinulid siya na matibay. Mag-focus. Ayan. Okay, and then yung pinaka leader line, ito ang ginagamit ko, fluorocarbon line yan. Yung leader line. Ayan. And then meron ako sa dulo, snap on. Ayan. Kasi madalas ako magpapalit-palit ng pain, so kailangan ko ng snap on para makapagpalit ng mabilis para makapagpalit ako mabilis na pain. Okay? Ay mag-focus sandali. Ayan. Yun. Okay. So, ayan yung pinaka snap on nya. Para pwede ako magpalit ng pain na mabilis. Okay. So, ito yung mga ginagamit kong line. Okay. Para sa aking main line, ito, gawa ito ng Daiwa J-braid times 4. Ibig sabihin, ganun kapal yung pagka-braid nung sinulid. Okay? And then tapos yung power nung line is 23 pounds. So 2.2 pounds is 1 kilo. So round up na lang natin to sa around around 10 kilos. Okay? So ito 150 meters siya. Size number 2. Okay? Ito yung diameter ng line. Okay? Ayun lumitaw siya 10.2 kilograms. Ayun yung conversion nitong 23 pounds na to. Okay, and then multicolored siya. Ayan. Multicolored yung line na to. Gawa ng Daiwa. Okay? So, ayan nga. Ito yung aking main line. J-braid times 4 PE line. Okay? And then, ito naman yung aking ginagamit na pang leader line. Itong pinakita ko sa inyo, yung nasa dulo ng line ko, leader line, fluorocarbon. Ayan. So 16 pounds yung power niya. Number 4 yung line. Okay? 16 pounds, so 8 kilos yung niya, yung power nung kayang buhatin nung linya. Okay? Before bago siya mapatid kumbaga. Okay? Gawa ito ng monocross. Okay? And then gumagamit din ako ng ano bang tawag dito? Itong yung ano ba to? Monofilament na linya. Okay? So ordinary lang to, mumurahin lang to, no? Okay? So yun nga, number ano siya? 5 tama? No, 5.0 yung number niya. Kasi yung number na yun depende naman. Makikita, kaya titignan mo na lang kung gaano kakapal yung line na binibili mo. Iba-iba kasi yan sa iba-ibang manufacturer. Yan. Okay. So ito, bakit ako merong ganitong monofilament? Okay. Pag gagamit ako ng Texas rig at kailangan ko ng ano ba to? Pabigat o yung bullet weight sa harapan. So, isi-set up ko siya ng ganito. Okay. Gagamit lang ako ng monofilament na line. Okay? Kasi nga, meron akong snap-on dun sa main line ko.
So, nakahiwalay tong pang Texas rig ko na to. Okay, para hindi ako putol ng putol doon sa leader line ko na fluorocarbon. Okay? Yan. So, isa-snap on ko lang siya dito. Yan. Pag magpapalit ako ng paen dito. Ayun, yung snap on ko na yun. Okay? Yan, yung snap on yan. Diyan ko sa ilalagay. Okay? And then, ito nga, yung ginagamit kong snap on. Usually, mabibili mo tong mga to, meron siyang kasamang swivel. Okay? Pero ako, ang ginagawa ko, pinuputol ko na yung swivel kasi hindi ko naman kailangan na ng swivel kasi nga yung line na ginagamit ko, wala namang tinatawag na line memory. Hindi siya pumupulupot. Okay? Ang PE line, hindi siya walang line memory. Ang braided line ay walang line memory. So, kahit umikot siya ng umikot, okay lang. Walang problema. Okay? Gagamit ka lang ng swivel kung ang linyang ginagamit mo is fluorocarbon at saka monofilament. Kasi nga meron silang line memory. Ano ba yung line memory? Line memory, ito yung nagkukulot siya. Nagkukulot siya pag nasa pag nakaikot siya sa reel o kaya sa spool. Ayan, kung nakikita nyo, di ba, kumukulot yung monofilament. Okay, ibig sabihin yan, may line memory sila. Kung saan sila nakapulupot dati. So yun nga, unlike yung PE line natin or yung braided line natin, walang line memory yan. Okay, kasi nga parang sinulid lang yan, malambot. Okay, so kahit nasa spool siya, kahit paikot-ikot pa siya, hindi siya magkakaroon ng line memory. Hindi siya kukulot, kumbaga. So, hindi ko na kinakailangan ng swivel dito. At saka, dahilan kaya hindi ako gumagamit ng swivel kasi hindi ako gumagamit ng swivel. Asan na ba yung swivel? Oops. Hindi ako gumagamit ng swivel na to. Okay? Kasi may mga jerk baits ako na may design na magaan lang talaga. So pag for example, ito suspending jerk bait ang tawag dito. Okay? So pag nadagdagan pa siya ng kaunting grams lang dahil dun sa swivel na yon, may iba yung action nito. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko talaga yung swivel na yon. Snap on na lang para at least madagdag man siya, hindi na ganun kabigat yung madadagdag dun sa timbang nung pain na to. Kasi nga nakadesign yung mga pain na to sa specific na timbang lamang. Pag nag-iba yung timbang niya, hindi na siya magiging suspending, floating, manglilitaw, puro sinking na lang siya. Okay? Kasi iba-iba nga yung plane nitong mga to. Layat, katulad nito, 4 grams lang tong pain na to. So pag dinagdagan ko pa yan ng swivel, o sabihin natin daragdag siya ng mga ilang milligrams pa, mag-iiba yung plane niya talaga. So yun mga kapopoy, no? Ayan ang aking basic setup ng aking bait casting rod at bait casting reel at saka yung mga line na ginagamit ko sa kanya. Okay, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo ba gustong i-set up ang bait caster nyo. Okay? So, yun lang mga kapopoy, na kung nag-enjoy ka at may natutunan ka sa video ibinahagi ko ngayong araw, okay, please kindly subscribe to my channel para tuloy-tuloy pa tayo makapag-upload ng videos regarding sa bass fishing.